Akala nila cargo ship lang, mabagal, walang bantay at madaling makuha. Dalawang maliit na bangkang puno ng armadong Somali pirate ang bumubulusok sa alon, humahataw ng todo. Umuugong ang mga makina habang tinatawid nila ang madilim na tubig ng Gulf of Aden. Sa malayo, isang higanting anino ang target nila, walang bandila, walang ilaw, puro bakal at katahimikan. Para sa mga pirata, ibig sabihin nun ay isang bagay lang, isang kargamentong walang escort. Subalit nagkamali sila dahil wala pang 70 segundo, nagbago ang anino na yon at lumabas ang tunay nitong anyo. Isang lumulutang na war fortress. Hindi lang US Navy ship, kundi isang nuclear power aircraft carrier, yung tipong nakakapagpasabog ng fighter jet bago pa mag-almusal at may mas matinding firepower kaysa sa karamihan ng bansa sa buong mundo. Ang mga pirata may AK-47 at RPG. Ang carrier mayroong 5,000 sailors, CIWS cannon, radar-guided missile at zero patience para sa kahit anong banta. At ang sumunod na nangyari, hindi ito standoff, hindi rin ito labanan. Isa itong leksyon na nagsimula sa isang babala at nagtapos sa mga piratang nakadapa sa ibabaw ng rigged hull inflatable boat ng RHIB habang nakatutok sa kanila ang mga armas. Ganito ang nangyayari kapag maling barko ang tinarget mo at ganito kapag sinubukang mong sumalakay sa isang US Navy aircraft carrier. Ano nga ba ang pumasok sa mga isipan ng mga pirata? Bakit nila naisipang sugurin ang isang aircraft carrier? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa unang bira, ang radar ang unang nakapansin sa kanila. Dalawang mabilis na blip, mababa ang signature, walang AIS signal, papalapit ng napakabilis. Sa loob ng Combat Information Center ng USS Dwight D. Eisenhower, biglang nag-alert ang sistema. Tinawag agad ang operator, contact, dalawang maliit na bangkang lumalapit, 085 closing. Sa Red Sea, iisa lang ang ibig sabihin niyan, gulo sa dagat. Hindi na kailangan ng opisyal na naka-duty ng pangalawang opinion, yumuko siya sa comms at sinabi na bridge, CIC, i-notify ang flight deck at ipalipad ang Seahawk ngayon. Sa labas, buhay na ang buong carrier. Hindi ito ordinaryong convoy, isa itong buong strike group at ang carrier ang nagsisilbing utak nito. Sa loob lamang ng 2 minuto, isang Seahawk ang umikot ang rotor at sumibat mula sa deck, kumpletong may door gunner, advanced radar, at matangkayang makakita ng tattoo kahit sa layong 5,000 talampakan. Diretso itong tumungo sa paparting na banta. Samantala sa flight deck, walang nasayang na kahit isang segundo. Ang dilaw na shirt nag-clear ng space, ang pula naman sinuri ang weapon load, ang green naman nagbigay ng signal para sa isa pang helicopter na naka-standby. Sa CIC, isa pang alert, ang sumusugod ay naghihiwalay, ang isa ay lumalayo at ang isa ay diretso. At ito mismo ang taktikang ginagamit ng mga pirata, divide at confuse. Subalit talagang simple lamang ang utos ng kapitan, maintain course lang at hayaan mo silang mag-commit. Sa impapawid, may visual na ang Seahawk at tinawag agad ito ng piloto. At ayon dito, hostile posture, ulitin ko, mayroong nakikitang armas. Yan na ang kailangan ng Navy dahil kung sa ibang pirate encounters, minsan may benefit of the doubt pa. Subalit ito, lumampas na sa linya. Nag-launch agad ang pangalawang Seahawk. Sa kalapit na destroyer, ang USS Gravely, nagsisimula ng mag-gear up, ang RHIB at BBSS team. Sa deck naman ng carrier, naka-standby na ang Seawiz, tahimik pero handang kumalabog kapag kailangan. Buong barko kalmado pero laser focus. At tandaan mo, ang isang US aircraft carrier, ang pag-aatubili ay hindi protocol, liability yun. At ang mga pirata, wala silang idea kung anong klaseng bangungot ang sinasalubong nila. At para sa kanila, barko lamang ito, malaki, oo, pero barko pa rin. Para sa Navy, dalawang banta na dahang-dahang lumalapit ng napakabilis. At gumagalaw na ang buong strike group. Hindi pa alam ng mga pirata pero ang warning shot nakalak na, loaded, iniintay na lamang ang utos. Yung skiff sa kanan o yung maliit na bangka, tuloy-tuloy pa rin ang dating. Walang pagbagal, walang pagliko, puro kumpiyansa, o mas tamang sabihin mas kakaiba. Pagdating nila ng 800 yards, bumaba ng altitude ang Seahawk, yumuko ang door gunner, nag-swing ng M240, nakapwesto at nakatutok. Hindi pa sila umaatake, wala munang bala, puro posture lang. Yung tipong hindi na subtle na mensahe na mali ang lugar na pinasok nyo. Subalit hindi man lang natakot ang mga pirata. Ang isa pa sa kanila tumayo pa, may hawak na mahaba at makinang sa balikat, RPG. At yun na, hostile confirmed.
Nagradyo ang Seahawk, weapon in hand, continuing intercept. Sa Eisenhower, hindi man lang kumurap ang kapitan. Mula sa port side ng destroyer, dalawang 11-meter RHIB ang bumubulusok sa tubig. Puno ng BBSS team, naka-body armor, may M4 rifles at flashbang. Hindi ito mga diplomat, ito ang SWAT ng dagat, may lisensyang tumama ng mabilis at malupit. Hindi na kailangan pang magpuputok ng carrier, nandiyan na ang buong task force para doon. Pero kung sakaling lumala ang sitwasyon, handa na ang Sea West turret, mahinang umuungol, nakalakang radar sa skiff na parang lawi na nakatingin sa daga sa gitna ng bukid. Samantala, umikot ang USS Gravely sa flanking position at parang nanonood ng laban sa chess sa bilis sa 35 knots. Ang skiff ay sinusubukang panglokoy ng dalawang warship at isang helicopter. Hindi ito strategy, ito ay kamatayan na naghihintay. Sa impapawid naman, nagbigay ang gunner ng Seahawk ng huling visual warning. Nagpakawala siya ng isang burst sa tubig, eksaktong sa harap ng bangka ng pirata. Malinaw ang mensahe, lumiko na kayo o lulubog kayo. At doon lamang kumilos ng mga pirata, subalit huli na. Dahil paparating na ang RHIB na parang scalpel blade na naghahati sa alon. Ang unang BBSS team, binaksi ng skiff mula sa starboard side. Ang pangalawa naman, inarangan ng posibleng daan ng pagtakas sa likuran. Sa loudspeaker sigaw nila, ibagsak ang armas, kamay sa taas, ngayon na. Nagkagulo na, may isang pirata na itinapon na agad ang AK-47 niya sa dagat. Yung isa naman, napako sa takot at matalino siyang gumawa ng choice. Yung iba naman, sabihin na lang natin na hindi naghihintay ang Navy ng team consensus at sa loob ng 30 seconds, tapos na ang lahat. Nakuha ang armas, nakasiptay ang mga pirata at nakahiga sa deck ng RHIB. Tinawang skip, sinecure ang lugar at ang Eisenhower hindi man lang bumagal. Dahil ang aircraft carrier, hindi nila kailangang personal na hawakan ang lahat ng banta. May dala silang entourage na mas malakas manuntok. At ang mga pirata, doon lamang nila na-realize ang katotohanan. Hindi lang sila pumili ng maling barko, pumili sila ng maling karagatan. Pero talagang hindi pa tapos ang Navy. Ang mga pirata ay nakasiptay, disarm, at nakayuko habang nakatingin sa mga combat boots ng sundalo. Subalit ang proseso, malayo pa. Kasi kapag sinubukang mong umatake sa US aircraft carrier, kahit walang kwenta ang plano mo, hindi ka lang nila sinesecure, iniimbestigahan ka, dinodokumento at pinapadala ng mensahe. Dahil bukas, pwedeng hindi na simpleng pirata ang haharapin nila, pwedeng meron ng night vision, SATCOM o mas advanced na weapon. Kaya habang inaakit ng BBSS team ang mga suspect papunta sa USS Gravely, isang pangalawang Seahawk ang umiikot sa perimeter, hindi para magbantay lang. Naghahanap sila ng thermal signature, hallmarking, at anumang palatandaan na baka high-tech ang dala ng skiff. Kagaya ng GPS module, satellite phone, encrypted radios, kahit anong paiwatig na hindi lang sila random na tropang naghahanap ng pera. At oo, mukhang hindi lamang sila simpleng amateur crew lamang. Balik sa Eisenhower, business as usual. Hindi pa ito lumalabas ng formation, hindi rin naistorbo ang flight ops. Buong oras itong nangyayari, tuloy-tuloy pa rin naglungsad ang catapults ng FA-18 Super Hornets. Ang flight deck crew naman hindi man lang kumurap, at kung hindi mo titignan ng radar logs, hindi mo malalaman na mayroong intercept na nangyari. Yan ang kakaiba sa carrier, hindi sila natitinag. Habang ang mga pirata ay naglalakbay gamit ang luma, tumutulong makina at RPGs, ang US Navy ay nagpapatakbo ng 100-ton nuclear-powered fortresses na kayang maghulog ng fighter jet kada 30 second at magpatakbo ng security sa kalahati ng mundo. At ito pa ang kakaiba, yung pangalawang skiff naman, yung tumakbo ng maaga, hindi rin yun nakatakas. Nakakuha ito ng drone ping 6 na nautical miles mula sa carrier, nakatigil sa tabi ng isang fishing vessel na masyadong malinis para sa nangingisda daw. Ilang minuto lang, sumalakay na ang RHIB team mula sa USS Mason, isa pang destroyer ng strike group. At ang resulta, 2 pirata na aresto, isang laptop na kuha, at sandamakmak na katanungan, sasagutin sa isang classified 10 sa Djibouti. Ang simpleng intercept bigla na lang lumalim, at malamang may mas malaking operation pa sa likod dito. At ang kakaiba pa, yung original na grupo ng pirata, akala pa rin nila, cargo ship ang hinarang nila. Hanggang sa mayroong marina yumuko at nagsabi, alam nyo bang aircraft carrier ang nilapitan nyo? Tahimik lang sila, tapos mayroong isang pirata na biglang bumulong. Walang official na translation, pero kung huhulaan natin, malamang ang ibig sabihin ay malaking pagkakamali. Kaya para malinaw sa lahat na nagtataka pa, kung bakit aircraft carrier ang pinakamasamang target na may isip mo, ito ang sagot. Ganito kung bakit hindi mo dapat sinusubukan kahit sa panaginip. Ang pag-atake sa US aircraft carrier ay parang pagtira ng butter knife
sa tank fight, pero isipin mo yun, yung tangke, nakalutang, naglulungsad ng fighter jet, at may sarili pang zip code. Akala ng mga pirata, hinahabol nila ay malungkot na cargo ship, subalit ang nahanap nila ang pinaka-protected na barko na umiikot sa kahit anong karagatan. At kung iniisip mo na kaya bang sunggaban ng isang aircraft carrier, pues nagkakamali ka. Unang-una, hindi kailanman nag-iisa ang aircraft carrier, hindi kahit kailan. Kapag lumapit ka sa flat deck, lumalapit ka sa carrier strike group, isang siksik na formation ng destroyer, cruiser, submarine, supply ship, helicopters, drone, at isang langit na puno ng fighter jet. Para itong lumulutang na war city na may policy na walang stupid question. Tignan na lang natin bilang isang halimbawa ang USS Dwight D. Eisenhower. Ito ay nuclear power, higit 1,000 talampakan ng haba, may halos 5,000 crew, at kayang magpa-take off ng armadong FA-18 kada 25 seconds. At yan pa lamang ang nakikita mo sa ibabaw. Sa loob naman, may hangar bay, maintenance shop, weapon depot, radar control room, intel centers, at oo, may sarili itong internal police force. Bawat pulgada ng barko, bantay, nakalag at secured. Sa armas naman, may CIWS o Seawees na gumuguhit ng 4,500 rounds per minute. Imagine mo na lang laser-guided na meat grinder na walang inihinging pahintulot. Merong ding ESSM, Evolved Sea Sparrow missile, pang-aircraft, pang-missile at pang-lahat. Mabilis, eksakto at talagang malupit. At hindi pa kasama ang MH-60R Seahawk, EA-18G Growlers para sa jamming, E-2D Hawkeye na nakakakita pa ng mas malayo sa kayang makita ng ibang bansa. Sa madaling salita, hindi ka makakalapit sa carrier, hindi mo siya masusupresa. Ma-flag ka, matrack ka, malak ka, at malight up ka bago pa tumodo ang makina mo. At ito pa ang pinakamalupit na parte. Hindi pa nila ginamit ang 10% ng kakayahan nila. Pwede silang mag-launch ng drone, mag-warning flares, mag-scramble ng jet, at mag-deploy ng marine o mag-authorize ng lethal force sa loob ng ilang segundo. Subalit hindi na nila kailangan dahil ang banta sobrang baba kumpara sa response capability nila. Ang isang carrier strike group ay kayang kontrolin ang airspace na kasing laki ng Texas. Ibig sabihin mula sa daang-daang milya pa lang alam na nila sino ka, saan ka pupunta, ano ang dala mo. Kung pinapalapit ka pa nila dahil gusto lang nila makita kung ano ang gagawin mo at kung ang ginawa mo ay kahit bagyang hostile, tapos na ang laro. Kaya naman oo, ang pagtatangka na piratahin ang isang US aircraft carrier, hindi lang reckless. Para kang humarap sa buong football team habang Nerf gun lamang ang hawak mo. At tandaan mo, hindi pa tapos ang Navy. Dahil bawat kagamitan, bawat signal, bawat kalat na detalye, intel gold yan. Ang pag-neutralize ng kalaban ay step 1 pa lamang. Ang step 2, pakinabangan ng lahat ng pagkakamaling ginawa nila. Habang nakasiptay na ang mga pirata at tahimik na nag-iisip kung saan sila nagkamali sa buhay sa loob ng isang bakal na silid sa ilalim ng deck, abala agad ang mga intel team ng Navy sa paghimay ng lahat ng nangyari. Yung RPG launcher nilagay sa evidence bag, pinaskan at tinrace kung saan galing. Yung sirang satphone, binuksan, binaklas at sinawsaw sa secure signal analyzer. Lahat ng coordinate na nakuha ng Seahawk inimapa, ikinumpara sa mga smuggle route, galaw ng Iranian weapon flow at kilos ng mga pirate cell mula sa Mogadishu hanggang Mukalla. Dahil ang Navy hindi lang basta lumalaban sa pirata, pinag-aaralan nila ang bawat isa. At yung skiff na nahuli para bang lumulutang na intel report. Sa command center ng USS Eisenhower, todo suri ang mga analyst, thermal footage, radio intercept, power signature, materyales ng hull. Kahit yung mga fuel can, kinuha na ng sample. Pero may isang kakaibang frequency na tumawag sa pansin nila. Tugma ito sa chatter na na-intercept dati malapit sa isang illegal na shipment ng armas sa Eritrea. At bingo, hindi na ito simpleng pirate raid. Parte ito ng mas malaking network. At ang ibig sabihin, hindi lang ito magtatapos sa isang simpleng after-action report. Ang susunod, isang real-time targeting package. Wala pang 12 oras, lipad na sa buong chain of command ang information, Centrom, Africom, mga kalyadong bansa, at Intelligence Fusion Center sa Bahrain at Djibouti. Mabilis gumalaw ang sistema dahil lang susunod na atake baka hindi na RPG ang dala. Pwedeng drones, pwedeng smuggled manpads, o mas malala, mga piratang ginagamit lang bilang pain para sa mas malalim na banta. Yan ang mindset, bawat maliit na enkwentro, turing nila, test, distraction, o simula ng mas malaking galaw. Hindi lang sila basta pumapalo ng langaw, ginuguhit nila ang buong mapa ng buong swarm. At para sa mga pirata na yun, sila lang ang unang ahon.
Yung totoong dagok, papalapit na sa ilalim ng radar. Ang intel team ay nag-iipon na ng data, ang mga drone ay nag-a-adjust na ng search grid, at ang strike planners na bulong-bulong na ang tatlong pinakanakakatakot na salita sa buong US Navy. At ito ay target package confirm. Tahimik ulit ang dagat pero hindi yun magtatagal. Nakabantay ang Navy at ngayon pati ang buong mundo. Pagsikat ng araw, kalmado na naman ang dagat at ang Eisenhower parang walang nangyari. Nagbalik sa normal ang flight ops, nakahanda na ang kape, may mga eroplanong muling pinapalipad. Isa na namang araw sa pinakamakapangyarihang barko sa buong dagat. Pero sa ilalim ng katahimikan yun, may nagbago na. Yung dapat sana ay simpleng palpak na ambush, naging dahilan ng malawakang intel sweep sa buong rehiyon. May mga satellite na inilipat ang posisyon, comms traffic na minarkahan, at pati mga barko ng kaalyado sa corridor agad na na-brief. Dahil ang mensahe, hindi lamang para sa mga pirata, para ito sa kahit sinong nagmamasid, nagpaplano, o nag-iisip na ang US aircraft carrier ay madaling target. Isang tahimik na broadcast ito, isinulat gamit ang precision, bilis, at nakakatakot na level ng firepower. Nakita namin kayo, hininto namin kayo, natuto kami mula sa inyo, at sa susunod, baka hindi na kayo umabot sa second chance. Sa likod ng alaw na iniwan ng skiff, kumalat ang mensahe ng Navy sa buong rehiyon. Humina ang smuggler chatter, tumahimik ang mga kahinahinalang radio burst, at sa loob ng ilang araw na puno ng tensyon, parang pati ang sea lane, malapit sa Somalia, napatigil at napahinto ang paghinga. Dahil kapag sumagot ang US Navy, hindi sila nagbibigay ng warning, gumagawa sila ng halimbawa. Kung ikaw ang commander ng carrier, ano kaya ang magiging decision mo? Kukuha ka ba ng buhay na bihag o lulubugin mo agad ang skiff? I-comment mo sa baba ang sagot mo, gusto naming malaman yan. At kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, kung tingin mo ay wild, intense o parang pelikula, i-like mo na ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit ang bell icon para hindi ka mauli sa mga susunod pa naming video. Dahil sa mga dagat na ganito, hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari.